Bukod sa flood control projects, posibleng ghosted din ang mga classroom sa Bulacan. At dahil kulang ang mga silid-aralan, ang mga estudyante nagsisiksikan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. 24 classrooms lang para sa kulang-kulang 3,000 high school students. Ito ang sitwasyon sa Muzon High School sa San Jose del Monte, Bulacan. Shifting ang klase nila mula 6 a.m. hanggang 11:30 ang morning batch, 12 to 6 p.m. naman ang afternoon batch. Masikip at mainit ang classrooms ayon kina John Jacob, grade 8, at John Ezekiel, grade 9. Bitin na din daw sila sa pinaiksing mga lessons. Certain po yung klase, parang nagagahulgol po kami kasi pag tapos po ng klase, magsasend pa po ng video sa bahay para mag-self-study po kami. Bitin po sa oras ang mga discussion, mga student ay hindi po nakaka-aral ng maayos dahil konti lang po yung oras. Hinati na kasi sa dalawa ang mga classroom para ma-accommodate ang dumaraming estudyante. Sa kabila nito, napatapos naman ni Mami Annalyn ang 3 niyang anak dito sa Buzon. Kwento niya, tinitiis lang nila dahil ito ang malapit sa kanilang tinitirhan. Kulang ang mga upuan at may problema pa sa kuryente. Bigla na lang daw namamatay dahil hindi ito maintain. Kaya't init na init ang mga bata. Ano sila, isiksikan kasi parang sa isang classroom 40 yata sila. Parang kulang ba yung natutunan nila kasi siyempre maiksi yung oras. Tumanggi namang magpa-on-cam interview ang principal ng Muzon High School. Sinabi niyang pilit na lang nilang binibigyan ng quality education ang mga estudyante. Inihayag din niya ang labis na pagkadismaya sa nakikitang hirap ng mga kabataan sa kanilang lugar, samantalang nahihiga sa bilyong pera ang mga opisyal ng Bulacan. Ito rin ang ikinababahala ng Kabataan Party List. Hindi lang sa flood control project may nakukurakot, posibleng may ghost classroom projects din. Yung mga reasons na binibigay sa atin, because DPWH ang may hawak ng paggawa ng classrooms, tas inuuna ng DPWH yung ibang infrastructure projects, yung nakuha nating sagot from Secretary Angara of the Department of Education, dahil inuuna daw nila yung mga bridges and roads, na dideprioritize yung classrooms. Pero we know the truth. Ang pinaprioritize nila ay flood control projects, kung saan malaki ang kickback ng lahat ng involved. Sa data ng Kabataan Party List, pinakamalaking classroom deficit umano ang sa Administrasyong Marcos Jr. na nagkukulang ng 165,000 classrooms. Sa panahon ni Arroyo, 66,800 lang. Sa panahon ni Aquino, wala umano at kay Duterte, 91,000. Bukod pa rito, sinasabing aabot sa 3 milyon ang halaga ng ipinatatayong classrooms ng gobyerno. Hindi naman daw aabot sa 100,000 ang magagastos sa bawat isa. DPWH pa rin daw ang dapat na singilin dito dahil sila naman ang naatasang gumawa ng mga classroom. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.